Hey teachers! So, kumusta yung holiday nyo? So, our video for today is not all about our school or paperworks, but all about health awareness. I want to make this video because gusto ko i-share sa inyo how I was able to face it and ano yung ginawa kong solution in terms of curing. I know that maybe some of you meron din tinatawag nating bukol or cyst sa ating katawan, but then gusto nila is i-face din ito ng sarili lang or ayaw sabihin sa kanilang pamilya. But then this video gusto kong i-share because if ever may kaparehas akong situation and at the same time baka mabigyan ko din sila ng idea. So of course when we have this kind of sabihin nating challenge, we have to go to the doctor, of course. And after that, of course, medicine. But for me, I try it first na ako lang muna. And then, I find something na nakita ko na pwedeng maging solution. So, nung una, maliit lang siya, para lang siyang bean. But then, as it goes by, napansin ko na lumalaki. So, I'm a little bit worried. But then, sabi ko, I have to find ways on how to solve this. Kasi of course, sa kabisihan sa work, stress, and then mga times na walang tulog, so nakaka-add siya sa possible na why nagkaroon tayo ng ganito. So, ganyan siya halos, kalaki na. And habang tumatagal, lumalaki pa siya. So, nag-worry talaga ako, hindi makatulog. But then, sabi ko, ano kaya yung pwedeng gawin? So, ang ginawa ko is, trinay ko muna yung iba-ibang herbal. Okay, yung mga narinig natin, turmeric, oregano, malunggay, or anything. But then, medyo hindi siya naging effective. Lumipas yung months, 2 months, 3 months, halos lumalaki lang siya. And then I, of course, read, search ka sa Google, and then nakita ko doon, and meron tayong tinatawag na gamot, na isa sa mga function niya is to cure this, or one of the things na nakakatulong sa kanya is yung mga cyst na gagamot niya, or sabihin na natin pwede natin i-try na nakakasolve or nakakagamot. And ano ba yung sinasabi kong gamot na yon? So after trying yung mga herbal medicines na tinatawag natin, I found it na sa over-the-counter nakakabili tayo ng tinatawag nating Santon Plus Gold. Yes, you heard it right. Yung Santon Plus Gold po, ito yung ginamit ko, trinay ko siya. Kasi sabi ko nga, wala namang masama. Kasi almost trinay na natin yung mga herbal. And then ayaw naman natin na bigla lang na ipa-opera siya. Because prior to this, teachers, when I was in college, nagkaroon na din ako ng cyst or bukol sa aking leg. And then hanggang nakapasok ako ng DepEd. So, college, maybe 5 years ko siyang pinabayaan lang. And then kasi of course, money, hindi naman tayo mayaman. And then when I entered DepEd sa first year ko, doon ako nag-decide talaga kasi feeling ko, sabi ko, medyo nakakasagabal na siya. Pinatanggal ko na lang siya. So, pina-opera ko siya sa isang private hospital. Kasi of course, medyo takot tayo sa kung saan-saan lang. And okay naman, gumastos lang nga tayo. And then after how many years, this year nga, magkaroon ulit tayo sa ating katawan. Of course, super worried tayo and iisipin natin, gastos na naman. So early this year, January, nakita natin yun. And then, halos hindi tayo makafocus kasi of course, iniisip natin na baka kung ano na. Kasi syempre, may dati na tayong experience and then bumalik na naman. So, ang ginawa ko, yun na nga. Sabi ko kanina, after the herbal medicine, trinay natin to na Santon Plus Gold. So, halos January, February, March, April, May, June, July, August, halos August, September, October, halos buong taon ginawa natin to na inumin. Una, as suggested, so every day, 3 times, or kung ano yung kaya ng katawan nyo. But then, of course, medyo experimental nga ako kasi kumaga, inisip ko, ayaw ko na gumastos ng malaki.
Pero yung masasabi ko lang based from my experience, medyo hindi siya advisable pala na ganun karami sa isang araw. Minsan nga ginagawa ko is 2 times na umaga, 2 times na tanghali, and then 2 times na hapon, and 2 times naman na gabi. So, ang dami. So, nagkaroon naman siya ng positive na result. Paunti-unti, medyo napapansin ko, nagbabawas yung size niya. Sa una, first 2 weeks, 3 weeks, halos wala pa akong nakikita. After 1 month nga, halos wala pa din. But then after 2 months, halos dun ko napansin na parang medyo nababawasan ng size. So, ipinagpatuloy ko yung pag-inom ko ng halos for almost 6 months. But then, napansin ko din na sa loob ng 6 months na yan, medyo may side effect din siya. Medyo sumakit yung likod ko. So, dito ko naman naisip yung sinasabi nila na ano man talaga na sobra ay bawal. So, medyo nag-worry ako. Binawasan ko yung pag-take nito. So, minsan, ginawa ko na lang siya na 3 times a day. Isa umaga, tanghali, then gabi. Then, nuloy-tuloy ko yun hanggang after 6 months, 7th month. Then, sa 8th month, doon ko nakita talaga na medyo mas gumaganda talaga. Lumiit, nagbawas ng konti, mula sa pagiging halos kasi laki ng jawline or mas malaki pa sa jawline. Yung marble po, yun ang minimin ko na jawline. Kasi dito sa amin kasi jawline yung tawag sa marble. So, yung size kasi niya, para magkaroon kayo ng idea is, yung jawline na malaki, mga ganito ka size. So, medyo matigas siya pag hinawakan. Kaya word talaga ako. So, yun talaga ginawa ko, tinay ko. Then, after that 7th month, nakita ko nga na pumapansin na lumiliit siya. So, medyo nagbawas na lang ako ng pag-take nitong Santon Plus Gold. Teachers, hindi po ako nito endorser ha. Gusto ko lang i-share kung ano yung ginawa ko. And, I also want to do this because even my wife, yun din yung ginamit niya. Yung wife ko naman kasi meron siya dito sa kanyang breast. Madami yung cyst na na-found out. And then, ito din yung pinatry ko sa kanya. After ko na ma-found out na okay sa akin yung Santon Plus. And then, happy to say it, na kahit siya din po, nawala din po yung mga lalaki niyang mga cyst, and then, lumiit na din siya. So, ngayon, December, I'm happy to say this na yung sa akin po, na cyst ko, is na halos malaki pa sa marble, talagang kitang-kita mo na umuumbok sa katawan, is nawala na po siya hanggang sa ngayon po, halos hindi ko na siya mahawakan or napakaliit na lang. So, ngayon po, ginagawa ko, alternate na lang or minsan sa 1 week, twice na lang ako uminom sa ibig sabihin, sa 1 week, 7 days, every other day or basta nakakainom lang ako ng 1 o 2 capsule nito sa 1 week. So, ganun yung naging epekto sa akin and then sa aking wife. So, I just want to share this na baka makatulong din sa iba. Yung masasabi ko na lang, if ever na disadvantage, is yung kapag super dami and baka maapektuhan naman. Of course, kahit ito ay mostly herbal yung content niya, of course, sabi nga natin, huwag masyadong marami. So, kung sa akin, madami ko, halos ubusin ko halos ito yung isang banig nito, kayo, huwag niyo po yung gagawin. Anyway, this is just based from my experience. I am not recommending this. Hindi po ako doctor. But then, I am just sharing this based from my experience na baka kami po dyan, naghahanap din ng kung ano yung pwede nilang gawin. So, pwede niyo po itong i-try. Simulan niyo muna sa at least 3 times a day. Sa umaga, tanghali, then gabi. So, ako lang inom ko to. Minsan walang laman ng tiyan ko. But then, kung medyo may side effects sa inyo, inumin niyo po to kapag 30 minutes after na kumain. Or if better, pwede nyo din i-consult sa doctor. But then ako, based from my experience, yun yung nangyari sa akin. Ngayon, halos nagiging ano ko na lang siya. Kasi maganda naman yung mga content niya. Ipakita ko na lang dyan yung kanyang content. And then sa Google, makikita nyo din po. And then, mabibili nyo naman to over the counter sa mga Mercury Drug or South Star Drug. So, yun. So, I hope nakatulong to na aking share. Anyway, kung may questions kayo, just comment or message me para at least makapag-share tayo. And then, if meron din kayong experience, you can also share that sa ating comment section sa ating video. So, yan.
So at least papasok yung 2024 na kahit paano yung health natin is okay, wala tayong masyadong inaalala. And of course, makakapag-focus na pa din tayo sa work. Yun na lang siguro ko yung lesson ko din. Less sa work, less sa stress, and then focus, enjoy life, enjoy with the family. Para at least iwas din tayo sa mga health problems. So yan po. Thank you and I hope nakatulong ako sa inyo. God bless!